Hi everyone! Magandang araw po muli sa ating lahat. So welcome po muli sa araw-araw na pagpapala. Hatid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. So ako mula yung lingkod Pastor Charlie Dukutanan ang maghatid sa inyo ng mensahe ng Diyos sa oras na ito. Purihin ang Diyos. So tayo muna yung sumandaling yumuko at manalangin. Lord, thank you sa opportunity ito na binigay mo sa amin na muli kami makapakinig ng salita. Pagpalain mo lahat na naka-tune in sa oras na ito. In Jesus' mighty name. Holy Spirit, thank you. You're our great teacher sa oras na ito sa aming pag-aaral ng salita. In Jesus' name, Amen. Amen. So, purihin ang Diyos. Open your Bible. Buksan natin ating Bible sa book of 1 Peter 5 verse 7. Ang sabi diyan, casting all your care upon Him, for He cares for you. Pagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Purihin ng Diyos. So, sa oras na ito, I would like to share to you is about the causes of stress. Okay? So, ang araling ito ay talagang nararanasan ng maraming mga tao patungkol sa stress, lalo na sa panahong ito. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon dito sa ating foundation verse, sabi niya, kung anumang nararanasan natin, mga problema, mga stress, mga alalahanin, ang sabi ng Diyos, ipagkatiwala ninyo sa akin, sabi ng Panginoon. Pagkatiwala natin sa Kanya. Amen? Ang ating mga alalahanin, sapagkat sabi nga ni Jesus, siya ay nagmamalasakit para sa atin. Amen? So, take note, stress is common experience that affects many people, including believers. Okay? So, maging tayong mga mananampalataya, ay nakakaranas din ng stress sa buhay. So, what is stress? O ano bang ibig sabihin ng stress? So, stress is a mental, emotional, or physical response to challenging or threatening situation. So, ang stress po ay isang mental o emotional, physical na reaksyon sa mga hamon o nakasindak na mga sitwasyon. Hallelujah. So, yun po ang stress, mga kapatid. But sabi ng Bible in a biblical context, stress can be seen as a form of burden or anxiety that affects our well-being. Hallelujah. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon because ang Biblia ay nag-encourage sa atin. Tayo mananampalataya. Hallelujah, na mga anxiety ito, mga stress na ito, ay mayroon pong lunas. Okay? So, kaya nga sabi ng Panginoon, cast all your care upon me, for I care it for you. But the question is, ano ba ang pinagmumulan ng stress? Ano bang causes ng stress? First is work-related o pressures. Halimbawa, nagtatrabaho ka, pinipressure ka ng boss mo, mga deadlines, workload. So, yun po ang dahilan. Kaya na-stress minsan ng tao. Kasi parang pinipiga ka. Kailangan tapusin mo yan. Pag hindi mo natapos, lagot ka. Okay? So, yun po yung mga causes ng stress. The second is financial problems. Halimbawa, mga utang, mga expenses, loss of income. So, yun ang mga causes ng stress. Okay? Lalo na, tumataas yung bayarin mo sa Meralco. Lalo na sa panahong ito. Okay? Nagtataasan yung mga bill. Okay? And then, third is hurting words. Yung mga salitang nakakasakit. Okay, so yun po yung mga pinagmumulan ng stress. Okay, so kaya sa oras na ito, kailangan pagtiwala tayo sa Diyos. Anumang mga stress, anumang problema natin, huwag tayong mag-alala. Dahil sabi ng ating foundation verse ni Jesus, cast all your care upon me, for I care it for you. At pagkatiwala ninyo sa akin na yung kabalisan, mga stress, pagkat ako'y nagmamalasakit sa inyo. Purihin ang Diyos. So, taas lang po natin ating kanang kamay at sundan natin maiksing prayer. Sabi natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat ako dahil ikaw ang Diyos na aking problem solver. Sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon, tagapagligtas na aking buhay. Salamat, pinatawad mo na ako sa aking mga kasalanan. In Jesus' name, Amen. Lord, bless niyo po lahat na nakinig ng salita. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless sa lahat.